Ang umaga ay sumisikat sa Kalakhang, Maynila, isang hininga ng ginto at kulay rosas na dahan-dahang gumagapang sa mga dambuhalang gusali ng Makati. Sa ikasentro na palapag ng Roxas Tower, ang liwanag na ito ay tila isang utos na nagpapakintab sa bawat sulok ng opisina ni Victor Roxas. Ang kanyang opisina ay hindi isang simpleng lugar ng trabaho. Ito ang kanyang kaharian, isang santuwaryo ng kapangyarihan na binuo mula sa bakal salamin at walang awang ambisyon. Ngunit hindi napapansin ni Victor ang ganda ng pagsikat ng araw. Ang kanyang mga mata, na kasing talim ng siruhano, ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang makapal na dokumento sa ibabaw ng kanyang malapad na lamesang gawa sa mahogany. Ito ang pinakamahalagang kontrata ng taon, isang kasunduan sa pagitan ng kanyang kumpanya at isang dayuhang mamumuhunan na magtatayo ng pinakamalaking commercial complex sa buong Timog Silangang Asya. Ang pirma na lamang niya ang kulang. Iniunat niya ang kanyang kamay upang kunin ang kanyang Mont Blanc pen, ngunit sa paggalaw na yon, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Sa gitna ng malinis na papel sa tabi mismo ng linya para sa kanyang pirma ay may isang mantsa. Isang maitim na mantsa ng kape. Isang bilog ng kapahamakan na kumalat at sinipsip ng mamahaling papel na parang isang cancer na sumisira sa perpektong dokumento. Tumigil ang mundo ni Victor. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa hangin. Para sa isang taong kinokontrol ang bawat detalye ng kanyang buhay, mula sa bilyon-bilyong pisong transaksyon hangin sa pagkakatupi ng kanyang panyo, ang mantsang ito ay hindi isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang paglapastangan, isang personal na atake sa kanyang mundo ng kaayusan. Isang ugat ang pumintig sa kanyang sentido. Ang kalmadong maskara ng isang bilyonaryo ay unti-unting gumuho at lumabas ang isang halimaw na matagal nang natutulog. Sa isang marahas na kilos, iwinasiwas niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Ang mga papel ay lumipad na parang mga ibong na taranta. Ang mamahaling pluma ay tumilapon at tumama sa salaming bintana. Ang isang picture frame na may larawan ng kanyang nag-iisang anak na si Zoe, isang larawang matagal na niyang hindi tinititigan, nang may pagmamahal ay bumagsak sa sahig at ang salamin nito'y nabasag. Humugot siya ng malalim na hininga, ang kanyang dibdib ay umaalon sa galit. Pinindot niya ang intercom sa kanyang telepono, ang kanyang daliri ay mariin at halos makabasag sa buton. "Pilar, pumasok ka. Ngayon din." Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay mas masahol pa, malamig, kontrolado at puno ng panganib. Pagkaraan ng ilang segundo, bumukas ang pinto at pumasok si Pilar, ang kanyang sekretarya, sa loob ng 15 taon. Namumutla ang kanyang mukha at nanginginig ang mga kamay na may hawak na steno notebook. Alam niya ang tonong yon. Iyon ang tono bago may masisirang buhay. Sir, nauutal niyang tanong. Hindi siya sinagot ni Victor. Sa halip, itinuro niya ang kontratang may mantsa na nakakalat pa rin sa lamesa. "Ano ito?" Napalunok si Pilar. Mukhang natapunan po ng kape, sir." Alam kong natapunan ng kape ang bulyaw ni Victor at sa wakas ay lumabas ang kanyang galit. Ang tanong ko, paanong nangyari ito sa loob ng opisina ko? Nagbabayad ako ng malaki para sa kalinisan, para sa kaayusan. Walang puwang sa pagkakamali sa kumpanyang ito. Pasensya na po, sir. Hindi ko po alam. Sino ang nakalinis kagabi?" putol ni Victor sa kanya. Ang kanyang mga mata ay parang mga punyal na nakatutok sa babae. Nanginginig na binuklat ni Pilar ang kanyang logbook. Si Teresa po. Teresa Gomez. Siya po ang naka-duty sa palapag na ito kagabi. Teresa Gomez, inulit ni Victor ang pangalan
na parang isang sumpang binibigkas. Ibigay mo sa akin ang numero niya. Ngayon din, tatanggalin ko siya sa trabaho. Sir, baka po pwedeng bigyan natin siya ng pagkakataon, pakiusap ni Pilar. 5 taon na po siyang nagseserbisyo dito. Masipag po siyang tao, baka napagod lang po talaga. Walang lugar ang pagod sa kumpanyang ito, malamig na sagot ni Victor. Ang kailangan ko ay resulta, hindi mga dahilan. Ang numero. Ngayon na, walang nagawa si Pilar kundi sundin ang utos. Mabilis niyang isinulat ang numero sa isang piraso ng papel at iniabot ito kay Victor. Kinuha ito ng lalaki nang hindi man lang nagpapasalamat. Gamit ang kanyang personal na telepono, mabilis niyang tinipa ang mga numero. Bawat pindot sa numero ay parang pagpukpok ng martilyo, isang hatol na pinal. Inihanda na niya sa kanyang isipan ang mga masasakit na salitang sasabihin, ang mga salitang dudurog sa kung sino man ang nasa kabilang linya. Nagring ito, 1, 2, 3. At pagkatapos isang boses ang sumagot. Hello po, natigilan si Victor. Ang daluyong ng galit sa kanyang dibdib ay biglang napawi. Hindi ito ang boses na inaasahan niya. Hindi ito ang boses ng isang babaeng takot na mawala ng trabaho. Ito ay boses ng isang bata. Malinaw, manipis, ngunit may bigat na hindi mo aakalain sa isang musmos. Mayroong pagod sa tono nito at isang pahiwatig ng pag-iingat. Nasaan ang nanay mo, bata? Tanong ni Victor, pilit ibinabalik ang bagsik sa kanyang boses. Kailangan ko siyang makausap. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Narinig ni Victor ang mahinang tunog ng telebisyon sa background. Wala po siya sagot ng bata, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. May trabaho pa po. Kumunot ang noo ni Victor. Tiningnan niya ang kanyang Rolex. 9:09 na ng umaga. Ang isang janitor ay dapat tapos na sa kanyang shift, maraming oras na ang nakalipas. Anong trabaho? Saan? Usisa niya, ang kanyang tono ay nagbago mula sa galit patungo sa pagtataka. Marami po siyang trabaho, paliwanag ng bata. Pagkatapos po dyan sa opisina ninyo, lilipat pa po siya sa isang call center para maglinis. Tapos po sa umaga, tumutulong po siya sa palengke. Laging gabi na po siya umuuwi. Isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Victor sa kanyang dibdib. Nabitawan ni Victor ang telepono. Tumama ito sa makapal na karpet ng walang tunog, ngunit ang katahimikan sa loob ng kanyang opisina ay mas matindi pa sa anumang ingay. Ang mga salita ng bata. Marami po siyang trabaho. Laging gabi na po siya umuuwi, ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, hindi bilang isang simpleng paliwanag, kundi bilang isang multo mula sa nakaraan. Isang multong matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng mga gusali, kontrata, at bilyon-bilyong piso. Bigla ang malawak na tanawin ng Makati mula sa kanyang bintana ay nawalan ng kulay. Ang mga dambuhalang gusali ay hindi na simbolo ng kanyang tagumpay, kundi mga lapida sa isang libingan ng mga pangarap na kanyang tinalikuran. Sir, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Pilar, na nanatiling nakatayo sa may pinto. Hindi siya lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa malayo, ngunit ang kanyang nakikita ay wala sa kasalukuyan. Dinala siya ng kanyang alaala, pabalik sa isang maliit, masikip at madilim na kwarto sa isang sulok ng Maynila. 30 taon na ang nakalipas. Ang imahe ng kanyang ina, si Rosa, ay lumitaw na parang isang sariwang sugat. Nakaupo ito sa harap ng isang lumang makinang panahi. Ang likod ay kuba sa pagod sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang bombilya. Ang walang tigil na pag-ugong ng makina, ang musika ng kanilang buhay, isang awit ng kahirapan at walang katapusang pagtatrabaho. Naaalala pa niya ang amoy ng murang tela at langis ng makina, ang amoy na kumakapit sa buhok, at damit ng kanyang ina kahit pagkatapos nitong maligo. Si Rosa ay 40 taong gulang lamang noon, ngunit ang kanyang mukha ay guhit-guhit na ng mga linya ng pag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at kalyo at ang kanyang katawan ay payat na payat.
Mayroon itong walang tigil na pag-ubo, isang tuyong ubo na yumanig sa kanyang munting katawan, lalo na sa gabi. Madalas niyang itinatago ang kanyang panyo, ngunit nakikita ng batang si Victor ang mga bahid ng dugo dito. Tuberculosis, iyon ang sinabi ng doktor sa health center. Isang sakit na dulot ng pagod at gutom. Isang sakit ng mga mahihirap. Inay, magpahinga na po kayo, pakiusap niya isang gabi, habang pinagmamasdan ng kanyang inang nanginginig, ngunit patuloy pa rin sa pagpedal sa makina. Ngumiti si Rosa isang matamis, ngunit pagod na ngangiti. Kailangan nating tapusin ito, anak, para may pambili tayo ng bigas bukas, para sa pag-aaral mo. Hindi na napigilan ng batang Victor ang galit na namuo sa kanyang dibdib. Galit sa mundo sa kanilang kahirapan, sa kawalan ng hustisya. Pangako, inay. Paglaki ko, yayaman ako. Sobrang yaman, hindi na po kayo kailanman magtatrabaho pa. Ibili ko kayo ng malaking bahay ng maraming katulong. Hinding-hindi na muli kayo mag-aalala sa pera. Hinaplos ni Rosa ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at isang kakaibang lungkot. Ang tunay na yaman, Victor, ay nasa puso. Pangarap kong maging mabuti kang tao. Huwag na huwag mong kalilimutan yan, anak. Huwag mong hahayaang kainin ng pera ang iyong puso. Hindi niya naintindihan noon ang sinabi ng kanyang ina. Ang tanging alam niya ay ang pera ang sagot sa lahat. Pera ang magpapagaling sa ubo ng kanyang ina. Pera ang mag-aalis ng mga kalyo sa kamay nito. Pera ang magbibigay dito ng pahinga. Ngunit huli na ang lahat. Namatay si Rosa sa edad na 42 sa ibabaw mismo ng makinang panahi na naging saksi sa kanyang paghihirap. Natagpuan siya ni Victor pag-uwi. Mula sa eskwela, tahimik at malamig na parang sa wakas ay natagpuan na ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya ng buhay. Ang araw na iyon ang sumumpa si Victor. Tinupad niya ang unang bahagi ng kanyang pangako. Nag-aral siya ng mabuti, nagtrabaho na parang isang makina, naging tuso sa negosyo at walang awang sinagasaan ang lahat ng humadlang sa kanyang daan. Naging bilyonaryo siya. Ngunit sa pag-abot niya sa tuktok, nakalimutan niya ang pinakamahalagang paalala ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay naging kasing tigas ng bakal at kasing lamig ng marmol sa sahig ng kanyang opisina. Napapikit si Victor at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ang unang luha sa loob ng maraming taon. Ang boses ng batang si Mia sa telepono, ang kwento ng inang nagtatrabaho sa 3 lugar, ang kapatid na may sakit. Ito ay hindi kwento ni Teresa Gomez. Ito ay kwento ng kanyang ina. Ito ay ang kanyang sariling kwento na umuulit. Pilar, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at garalgal. Sir, humarap siya at sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nakita ni Pilar ang isang bagay sa mga mata ng kanyang amo na hindi niya kailanman nakita pighati. Alamin mo ang lahat tungkol kay Teresa Gomez, utos niya. Gusto kong malaman ang bawat detalye. Saan siya nakatira? Kung sino ang anak niyang may sakit? Kung ano ang sakit niya? Kung saan siya nagtatrabaho? Lahat. Ibigay mo sa akin ang report bago magtanghali. Mabilis na tumango si Pilar at lumabas ng opisina, naguguluhan, ngunit nakakaramdam ng kakaibang pagbabago sa hangin. Kinansela ni Victor ang lahat ng kanyang meeting para sa araw na yon. Naupo siya sa kanyang silya, nakatitig sa kawalan, habang ang mga alaala ay patuloy na dumadaloy na parang isang sirang dam. Ilang oras bago magtanghali, bumalik si Pilar na may dalang folder. Tahimik niya itong inilapag sa lamesa ni Victor. Binuksan ito ni Victor. Ang mga salita sa papel ay tila tumutusok sa kanyang mga mata. Pangalan Teresa Gomez, 37 taong gulang. Biyuda, tirahan bulk is 17 lot 23, Paradise Village, Tondo, Maynila. Mga anak Mia Gomez, 10 taong gulang. Enzo Gomez, 6 na taong gulang. Medical na kondisyon anak Enzo Gomez, diagnosed na may acute lymphoblastic leukemia, kasalukuyang sumasailalim sa chemotherapy sa isang pampublikong ospital. Mga trabaho, janitorial services gabi.
Roxas Tower, Makati Cleaner, Madaling Araw, BPO Solutions Inc. Tagig, Tagapagtulong Umaga, Stall ng Gulay Divisoria Market. Bawat salita ay isang dagok sa kanyang dibdib. Leukemia, isang salitang nangangahulugan ng napakalaking gastusin ng sakit ng walang katapusang pag-aalala. At Tondo, ang lugar na yon ay simbolo ng kahirapang kanyang tinalikuran. Isinara niya ang folder, tumayo siya at lumapit sa isang malaking painting sa kanyang dingding. Itinulak niya ito sa gilid at lumitaw ang isang nakatagong kahadeyero. Ipinasok niya ang kombinasyon ang kaarawan ng kanyang ina at binuksan ito. Mula sa loob, kinuha niya ang isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng pera sa bangko, isang luma at kupas na litrato. Larawan ni Rosa, noong dalaga pa ito, nakangiti ng buong tamis sa kamera, ang kanyang mga mata ay puno pa ng pag-asa. Tinitigan ni Victor ang larawan. Patawad, inay, bulong niya ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Naging mayaman ako tulad ng ipinangako ko, pero nakalimutan ko ang puso ko. Naging isa ako sa mga taong hinayaan kang mamatay sa pagod. Patawad, dahan-dahan niyang ibinalik ang litrato sa kahadeyero. Nang muli siyang humarap, wala na ang bakas ng pighati sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang matigas at hindi matitinag na determinasyon. Muli niyang pinindot ang intercom. Pilar. Yes sir, ihanda mo ang sasakyan. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Pupunta tayo sa Tondo. Ang itim at makintab na Mercedes-Benz ay gumapang na parang isang dayuhang hayop sa masikip na eskinita ng Tondo. Ang mga bintanang may tinted ay nagmistulang harang sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Sa labas ang maingay magulo at makulay na buhay ng kahirapan. Sa loob ang tahimik malamig at kontroladong mundo ni Victor Roxas. Para sa mga residente, ang pagdaan ng ganoong klaseng sasakyan ay isang pambihirang tanawin. Ang mga bata ay tumigil sa paglalaro ng tumbang preso upang masilayan ito. Ang mga tsismosa ay lumabas sa kanilang mga bintana. Ang mga mata ay nanlalaki sa pag-uusisa. Sino ang sakay nito? Isang politiko, artista, o baka naman isang bossing ng sindikato? Sa loob ng kotse, tinitingnan ni Victor ang tanawin ng walang emosyon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang pamilyar na kirot ang kanyang nararamdaman. Ang mga gusaling dikit-dikit na parang mga posporo ang mga sampay na nakasabit sa bawat siwang ang amoy ng kanal, at piniritong isda ito, ang larawan ng kanyang kabataan. Isang buhay na matagal na niyang sinikap kalimutan. Dito na po tayo sir, sabi ng kanyang driver si Mang Tonyo na may halong pag-aalala sa boses. Sigurado po ba kayong bababa kayo? Tumangulang si Victor. Ang kanyang suot na Italian suit at makintab na sapatos na katad ay tila isang kasalanan sa lugar na yon. Pagbukas niya ng pinto, ang ingay at init ng Tondo ay sumalubong sa kanya na parang isang sampal. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang sarili at nagsimulang maglakad patungo sa isang gusaling may 3 palapag na kupas na ang pintura. Bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga mapanuring tingin. Naramdaman niya ang kanilang mga mata sa kanyang likod, mga matang nagtatanong ng huhusga. Nang makarating siya sa harap ng pinto ng apartment 3B, isang pinto na may mga gasgas at kinakalawang na doorknob, sandali siyang natigilan. Ang kanyang puso na bihirang tumibok ng mabilis ay bumilis ang pintig na parang naghahanda sa isang mahalagang board meeting. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. 3 marahan ngunit matatag na katok. May mga yabag sa loob, mabilis magaan mga yabag ng isang bata. Bumukas ang pinto at sa siwang nito, sumilip ang isang pares ng malalaki at madidilim na mata. Mga matang matalino, puno ng pag-iingat at mas matanda kaysa sa edad ng may-ari nito. Si Mia. Sino po sila? Tanong ng bata. Ang kanyang maliit na katawan ay nakaharang sa daan.
Ako si Victor Roxas. Sagot niya sinisikap na gawing magiliw ang kanyang boses. Nakausap kita sa telepono. Nandito ako para kausapin ang nanay mo. Tinitigan siya ni Mia mula ulo hanggang paa. Sinusuri ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang seryosong mukha. Pagkaraan ng ilang segundo, dahan-dahan itong tumango at binuksan ng tuluyan ang pinto. Ang apartment ay mas maliit pa kaysa sa kanyang inakala. Mas maliit pa ito sa banyo ng kanyang opisina. Ang sala at kusina ay iisang espasyo lamang. May isang luma at humpak na sofa na tinakpan ng pranela. Isang maliit na mesa na may 3 upuan, ang isa ay sira at sinusuportahan ng mga aklat. Ngunit sa kabila ng kasikipan ang lugar ay malinis. Kumikinang ang sahig na semento. Maayos na nakasalansan ang mga plato sa isang estante. May isang lata ng gatas na may tanim na halaman sa bintana. May nagsikap na gawin itong isang tahanan. Sa sofa nakahiga ang isang babae, nakatalukbong ng kumot. Dahan-dahan itong bumangon nang marinig ang kanilang pag-uusap. Si Teresa. Ang kanyang mukha ay payat at maputla, na may malalalim na itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay magulo. Ito ang hitsura ng isang taong hindi nakakatulog, ng sapat ng isang taong pasa ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Nagulat siya nang makita ang estranghero sa kanyang sala. Agad siyang napaupo ng tuwid, pilit na inaayos ang kanyang sarili. Umalis si Victor sa tondo, nadala ang bigat ng pagtanggi ni Teresa. Ang mga salitang, "Hindi namin kailangan ng limos ninyo," ay tila isang sampal na gumising sa kanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang isang makapangyarihang tao, natuklasan niyang may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, tulad ng dignidad. Habang pabalik ang Mercedes sa tore ng bakal at salamin sa Makati, ang isipan ni Victor ay hindi mapakali. Ang dating Victor Roxas ay marahil tatalikuran na lamang ang pamilya Gomez, ituturing silang isang nawalang kaso. Ngunit ang bagong Victor, ang taong ginising ng mga alaala ng kanyang ina, ay hindi basta-basta susuko. Nauunawaan niya ngayon ang pagtulong ay hindi dapat isang pagpapakita ng kapangyarihan, kundi isang gawa ng paggalang. Kinabukasan sa halip na bumalik sa tondo, gumawa siya ng ibang hakbang. Tinawagan niya si Pilar sa kanyang opisina. "Pilar, gusto kong buhayin mo ang Roxas Corporate Foundation," utos niya. Ang foundation na yon ay matagal nang natutulog isang palamuti lamang sa kumpanya na ginagamit para sa tax deductions. "Gusto kong maglaan ka ng pondo para sa isang Special Medical Assistance Program." "Sir, para po kanino ito?" nagtatakang tanong ng sekretarya. "Para sa mga empleyado at kanilang mga pamilya na may malubhang karamdaman," sagot ni Victor. Ang kanyang boses ay may bagong sigla. At ang unang benepisyaryo ng programang ito ay ang anak ni Teresa Gomez. Naintindihan agad ni Pilar ang plano. Ito ay isang paraan para tumulong ng hindi direktang nasasaktan ang pagkatao ni Teresa. Isang tulong na dadaan sa opisyal at propesyonal na pamamaraan. Makalipas ang 2 araw habang si Teresa ay abala sa paglalaban ng damit, isang tawag ang kanyang natanggap mula sa HR department ng Roxas Tower. Nanginginig niyang sinagot ito, iniisip na ito na ang formal na pagpapatalsik sa kanya sa trabaho. "Ginang Gomez," sabi ng boses sa kabilang linya, "pinapaalam po namin na ang inyong anak na si Enzo Gomez ay napili bilang unang benepisyaryo ng bagong programa ng Roxas Foundation. Sasagutin ng kumpanya ang lahat ng gastusin para sa kanyang pagpapagamot sa isa sa pinakamahusay na ospital sa bansa." Nabitawan ni Teresa ang telepono. Ang balita ay tila isang himala, isang biyaya mula sa langit na hindi niya inaasahan. Napaluhod siya sa sahig at umiyak ng umiyak mga luha ng pasasalamat at kaginhawaan. Sa pagkakataong ito, hindi niya naisip si Victor Roxas. Ang nasa isip niya ay ang Diyos at ang milagrong ipinagkaloob sa kanila. Samantala, sa Makati siniguro ni Victor ang lahat. Kinausap niya ng personal si Dr. Armando Laurel, ang pinakamahusay na pediatric oncologist sa St. Luke's Medical Center.
Inilatag niya ang kaso ni Enzo. Gawin ninyo ang lahat, sabi ni Victor kay Dr. Laurel. Ang pera ay hindi problema. Ang mahalaga ay ang buhay ng bata. Nang sumunod na linggo nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Enzo. Dinala siya ni Teresa sa St. Luke's, isang lugar na ibang-iba sa siksikan at maingay na pampublikong ospital na kanilang pinupuntahan. Dito ang mga doktor ay palangiti, ang mga nurse ay maalaga, at ang mga pasilidad ay moderno. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, sinabi ni Dr. Laurel na mataas ang tsansa ni Enzo na gumaling kung masusunod ng tama ang bagong treatment plan. Ang balitang ito ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Teresa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakangiti siyang muli. Ngunit ang himalang ito ay hindi na natiling lihim sa kanilang maliit na komunidad. Ang balita ng milagro sa pamilya Gomez ay kumalat na parang apoy sa eskinita. Isang araw, habang namimili si Teresa sa talipapa, isang matinis na boses ang tumawag sa kanya. "Teresa Aba, swerte mo naman daw?" Lumingon si Teresa at nakita niya si Eileen, ang asawa ng kanyang yumaong bayaw. Si Eileen ay isang babaeng may matalas na dila at mga matang laging tila may hinahanap na kapintasan sa iba. Ang kanyang buhay ay kapos din at ang inggit ay laging nakabakod sa kanyang puso. "Ate Eileen," bati ni Teresa, pilit nang ngumingiti. "Narinig ko ang balita," sabi ni Eileen habang sinusuri si Teresa mula ulo hanggang paa. "Bigla ka na lang daw tinulungan ng kumpanya mo." "Aba, anong ginawa mo? At napakabait naman yata ng amo mo sa'yo." May pahiwatig ng panunuya sa boses ni Eileen. Naramdaman ito ni Teresa. "Nagkataon lang po, ate. Siguro po naawa lang talaga sila sa kalagayan ni Enzo." Naawa tumawa si Eileen ng mapakla. Sa panahon ngayon, walang taong basta-basta na lang naaawa, lalo na ang mga mayayaman. Baka naman may iba kang ginawa. Ang huling mga salita ay iniwan ni Eileen na nakabitin sa hangin, puno ng mali siya. Biglang namula ang mukha ni Teresa. "Wala po akong ginagawang masama, ate." "Aba, ewan ko sa'yo," sabi ni Eileen nagkibit balikat. "Basta mag-iingat ka. Mahirap na baka ang kapalit ng tulong na yan ay mas malaki pa sa inaakala mo." Umalis si Eileen na nag-iwan ng lason sa isipan ni Teresa. Ang mga salitang yon ay nagtanim ng pagdududa sa kanyang puso. Totoo nga ba? Bakit bigla na lang siyang tinulungan? Posible kayang may kinalaman dito si Victor Roxas. Ang alaala ng pagbisita nito ay bumalik at ang kanyang alok ng pera. Ang tulong ba na ito ay isa lamang paraan para makuha ang kanyang tiwala, na wala ang nangiti sa kanyang labi. Ang pag-asang kanyang naramdaman ay unti-unting nabahiran ng takot at pag-aalinlangan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Enzo sa kanilang maliit na silid, dumalaw si Victor sa St. Luke's. Hindi siya nagpakita sa pamilya. Nais lamang niyang makausap si Dr. Laurel para malaman ang progreso ng bata. Habang paalis na siya sa ospital, sa di kalayuan, sa isang madilim na sulok ng parking lot, may isang taong nakamasid sa kanya. Isang taong hindi niya inaasahan. Nakatayo doon si Eileen, nakadarating lang, para dalawin ang isang kamag-anak na nakakonfine din sa ospital. Nakita niya ang pamilyar na Mercedes-Benz. Nakita niya ang matangkad at eleganteng lalaki na bumaba. Mula rito, ang parehong lalaki na nakita niyang bumisita sa bahay ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang mga labi ay ngumisi. Ang mga piraso ng palaisipan sa kanyang makitid na isipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Aha, bulong niya sa sarili. Kaya pala, may relasyon sila. Isang masamang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang planong sisira hindi lamang sa pangalan ni Teresa, kundi pati na rin sa bagong pag-asang kanilang natagpuan. Ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Ang laso na inihasik ni Eileen ay hindi nagtagal at naging isang ganap na epidemya.
Kinabukasan ang eskinita ng Paradise Village ay puno na ng mga bulungan na mas mabilis pang kumalat kaysa sa amoy ng bagong lutong pandesal. Narinig mo na ba ang tungkol kay Teresa Oo ang byuda? May sugar daddy daw na bilyonaryo, kaya pala biglang yaman. Ginagamit ang anak na may sakit para makapang-akit ng lalaki. Walang hiya. Ang mga salita ay parang mga batong ipinupukol kay Teresa sa tuwing siya ay lalabas ng bahay. Ang dating mga ngiti ng kanyang mga kapitbahay ay napalitan ng mga mapanuring tingin at mapanghusgang ngisi. Ang mga kaibigan niya sa palengke ay biglang umiiwas. Naramdaman niya ang kanilang pagdistansya, ang bigat ng kanilang katahimikan. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ang mga ito. Ang mahalaga ay si Enzo. Ang mahalaga ay ang kanyang paggaling. Ngunit bawat araw ang mga tsismis ay lalong lumalala. Nagsimula itong makaapekto kay Mia na umuuwi mula sa eskwela na umiiyak dahil sa panunukso ng kanyang mga kalaro. Inay, totoo po ba, tanong ni Mia isang gabi? Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sabi po nila, may iba ka na raw pong lalaki. Kaya lang tayo may pampagamot kay Enzo. Dinurog nito ang puso ni Teresa. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Hindi totoo yan, anak. Huwag kang maniwala sa kanila. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Ngunit sa loob-loob niya alam niyang si Eileen ang may kagagawan ng lahat. Ang inggit ng kanyang hipag ay nag-aapoy na parang impyerno at handa itong sunugin ang lahat sa kanyang paligid. Samantala, walang kamalay-malay si Victor sa nangyayari. Ang tanging nasa isip niya ay ang kapakanan ni Enzo. Napansin niyang sa tuwing dinadala ni Teresa ang bata sa ospital, pagod na pagod ito. Kailangan nitong mag-commute mula Tondo hanggang Quezon City, isang mahabang biyahe na puno ng hirap. Isang araw ipinatawag niya si Teresa sa kanyang opisina. Ito ang unang pagkakataon na muli silang mag-uusap mula noong pagbisita niya sa Tondo. Pumasok si Teresa sa opisina na may halong kaba at pag-iingat. Ang lugar ay tila isang ibang mundo, malayo sa gulo ng kanyang buhay. Ginang Gomez, simula ni Victor, sa isang formal at propesyonal na tono. Nais kong mag-alok sa iyo ng isang bagong posisyon sa kumpanya. Isang posisyon bilang logistics assistant. Ang trabaho ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mas malaki ang sahod at may kasama itong health insurance para sa buong pamilya mo. Natigilan si Teresa. Ito ay isang alok na hindi niya kailanman pinangarap. Isang trabahong may normal na oras na magbibigay sa kanya ng panahon para alagaan ang kanyang mga anak. Sir, bakit po yun lamang ang lumabas sa kanyang bibig? Dahil kailangan mong maging malakas para kay Enzo, sagot ni Victor. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi mo magagawa yan kung nagtatrabaho ka sa 3 lugar at halos hindi ka na natutulog. Tanggapin mo ito, hindi bilang isang pabor, kundi bilang isang suporta mula sa kumpanya para sa isang empleyadong nangangailangan. Ang paraan ng pagkakasabi ni Victor ay nag-alis ng anumang bahid ng pagkapersonal. Ito ay isang corporate decision. Walang emosyon, walang pahiwatig ng anuman. Dahil dito at dahil sa matinding pangangailangan, tinanggap ito ni Teresa. Ngunit ang balitang ito, sa halip na magdulot ng ginhawa, ay lalo pang nagsilbing gasolina sa apoy ng tsismis. Para kay Eileen ito na ang pinal na ebidensya. Isang Sabado ng umaga, habang si Teresa ay abala sa pamamalengke, hinarang siya ni Eileen sa gitna ng daan. Kasama ni Eileen, ang 2 pa nitong kaibigang tsismosa. Ang kanilang mga muka ay nakangisi na parang mga demonyo. Aba, Teresa, tignan mo nga naman, parang ibang tao na sigaw ni Eileen, sapat na para marinig ng lahat ng tao sa paligid. Maganda na ang bihis, hindi na mukhang basahan. Ganyan ba talaga kapag mayaman na ang kalaguyo? Naniga si Teresa sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo ay umakyat sa kanyang mukha. Ate Eileen, tumigil ka na. Wala kang alam sa sinasabi mo.
Wala akong alam humalakhak si Eileen. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang paglabas ng bilyonaryo mong amo sa ospital at ngayon may bago ka pang trabaho sa opisina niya. Ano ka special? O baka naman espesyal talaga ang serbisyo mo sa kanya kapag gabi? Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magkumpol, nanonood na parang isang palabas. Ang bawat salita ni Eileen ay isang sampal sa pagkatao ni Teresa. Wala kang karapatang pagsalitaan ako. Nang ganyan sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kahihiyan. At bakit hindi? Dahil totoo hamon ni Eileen, lumapit ito kay Teresa, ang muka ay isang pulgada na lang ang layo. Aminin mo na, Teresa. Ibinenta mo ang iyong katawan para sa pera. Ginagamit mo ang sakit ng anak mo para maging isang bayarang babae. Hindi na napigilan ni Teresa ang kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay at sasampalin sana si Eileen, ngunit mas mabilis ang kanyang hipag. Sa tabi nila ay may isang timba na puno ng maruming tubig na pinaghugasan ng isda. Mabilis itong dinampot ni Eileen. Sa isang marahas na kilos, ibinuhos niya ang buong laman ng timba kay Teresa. Ang malamig at malansang tubig ay bumuhos sa kanyang ulo, dumaloy sa kanyang mukha at damit kasama ang mga kaliskis ng isda at iba pang basura. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Natigilan si Teresa basang-basa, nanginginig, hindi sa lamig, kundi sa matinding kahihiyan. Ang tawa ni Eileen ay umaling-awngaw sa kanyang tainga na parang isang sumpang habang buhay niyang dadalhin. Ayan ang nababagay sa'yo, sigaw ni Eileen. Isang maruming babae na naliligo sa putik na kanyang ginawa. Nakatayo lang si Teresa sa gitna ng lahat, hindi makagalaw, habang ang mga mata ng buong mundo ay nakatitig sa kanya ng huhusga. Ang kanyang dignidad ay dinurog at ipinaanod kasama ng maruming tubig sa sahig ng palengke. Walang nagawa si Teresa kundi tumakbo. Tumakbo siya palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa tawa ni Eileen, palayo sa kahihiyang sumusunog sa kanyang buong pagkatao. Umuwi siya sa kanilang munting apartment, isinara ang pinto, at doon sa dilim, humagulgol siya na parang isang batang walang magawa. Ang unos ay dumating na. Ang balita tungkol sa nangyari sa palengke ay mabilis na nakarating kay Victor, isa sa mga empleyado sa logistics department na nakatira rin malapit sa Tondo, ang siyang naglakas loob na ipaalam kay Pilar ang insidente. At si Pilar naman, na may lumalaking pag-aalala para sa pamilya Gomez, ay hindi nag-atubiling i-report ito sa kanyang amo. Nang marinig ni Victor ang buong kwento, ang mga paninirang puri, ang komprontasyon at ang karumal-dumal na pagbuhos ng maruming tubig, isang pamilyar na galit ang muling nag-alab sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, ang galit ay hindi para sa isang gusot na kontrata. Ito ay galit para sa kawalan ng katarungan. Galit para sa isang babaeng dinudurog ang dignidad dahil lamang sa pagtanggap ng tulong. Hindi siya nag-isip ng 2 beses. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, siya mismo ang nagmaneho, nilisan ang tore ng Makati na parang isang bagyong paparating. Habang binabagtas niya ang daan, patungong Tondo ang kanyang isipan ay naglalaro sa mga posibleng solusyon. Pera. Iyon ang laging unang sagot. Bibigyan niya si Teresa ng sapat na pera para makalipat sila sa isang mas magandang lugar malayo kay Eileen, malayo sa mga tsismosa. Isang lugar kung saan maaari silang magsimulang muli. Para sa kanya ito ang pinakapraktikal at mabisang solusyon. Ngunit pagdating niya sa apartment ni na Teresa, isang pader ng pighati ang sumalubong sa kanya. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Mula sa labas, naririnig niya ang mahinang pag-iyak ni Mia. Dahan-dahan siyang pumasok. Nakita niya si Mia na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sa lumang sofa, nakaupo si Teresa, nakatulala ang kanyang mga mata, ay walang buhay. Ang kanyang damit ay tuyo,
Ngunit ang amoy ng malansang tubig ay tila nanunuot pa rin sa hangin. Teresa, tawag ni Victor ang kanyang boses ay mahinahon. Napalingon si Teresa at nang makita siya ang kawalan ng emosyon sa kanyang mga mata, ay napalitan ng isang umaapoy na galit. Isang galit na isinilang mula sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa. "Anong ginagawa mo rito?" sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi ka pa ba masaya? Tignan mo ang ginawa mo sa buhay namin." Nagulat si Victor sa kanyang reaksyon. Wala akong ginawa, kundi tumulong." Tulong, tumawa si Teresa ng mapakla. "Ang tawag mo ba dyan ay tulong? Ang ipahiya ako sa buong mundo. Ang gawin akong kabit sa mata ng lahat. Ang tulong mo ang sumira sa amin ni Mr. Roxas. Sana hindi ka nalang dumating sa buhay namin. Sana hinayaan mo nalang kaming mamatay sa hirap kaysa sa mamatay sa kahihiyan." Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Victor. "Hindi iyon ang intensyon ko. Nandito ako para ayusin ito." Mula sa kanyang wallet, kumuha siya ng isang tseke. Isang tseke na may nakasulat na halagang sapat para bumili ng isang disenteng bahay at lupa. "Heto," sabi niya, iniabot ang tseke. "Gamitin ninyo ito para makalipat kayo, para makalayo kayo sa gulo." Tinitigan ni Teresa ang tseke na parang isang ahas. Ito na ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Para sa kanya, ang alok na pera ay isang insulto, isang patunay na ang tingin sa kanya ni Victor ay isang problemang kailangan lang bayaran para mawala. Sa isang marahas na kilos, kinuha niya ang tseke, ginusot ito sa kanyang kamao at ibinato pabalik sa mukha ni Victor. "Umalis ka," sigaw niya, ang luha ay bumubuhos na mula sa kanyang mga mata. "Umalis ka at dalhin mo ang iyong pera. Hindi kami basura na pwede mong tapunan ng pera para lang luminis ang iyong konsensya. Ang kailangan namin ay dignidad, isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan." Napatayo si Victor na tigilan. Ang kanyang solusyon, ang kanyang laging sandata, ang pera, ay hindi lamang tinanggihan, kundi ipinamukha sa kanya bilang isang kasalanan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, tumunog ang kanyang telepono. Sa screen, lumitaw ang pangalan ng kanyang anak, Zoe. Ilang linggo na niyang sinusubukang tawagan ito para ayusin ang kanilang gusot at ngayon, ito na ang tumatawag. Sa isang desperadong pag-asang makahanap ng kahit isang koneksyon, sinagot niya ito. "Zoe, anak." "Narinig ko ang ginagawa mo," malamig na sabi ng boses sa kabilang linya. "Walang bakas ng pagmamahal. May tinutulungan ka na namang pamilya. Iyan naman lagi ang solusyon mo sa lahat, hindi ba, Dad? Kapag nakokonsensya ka, magtatapon ka ng pera. Tulad ng ginawa mo kay Mommy. Tulad ng ginagawa mo sa akin. Hindi, Zoe, hindi mo naiintindihan." "Ang hindi ko maintindihan o ang ayaw mong maintindihan," putol ni Zoe. "Ayokong maging isa sa mga charity cases mo. Kung gusto mong ayusin ang relasyon natin, huwag mong daanin sa pera. Pero hindi mo alam kung paano, di ba? Dahil iyan lang ang alam mo, huwag mo na akong tatawagan ulit." Click. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay mas masakit pa sa sigaw ni Teresa. Dalawang babae, dalawang mundong magkaiba, ngunit parehong tumatanggi sa kanya, parehong ipinamumukha sa kanya ang kanyang pinakamalaking pagkukulang. Nakatayo si Victor sa gitna ng maliit na apartment sa Tondo, hawak ang teleponong walang signal sa harap ng isang babaeng umiiyak sa galit. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding kabiguan. Ang kanyang bilyon-bilyong piso, ang kanyang mga tore, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay walang silbi. Nakatayo siya sa harap ng dalawang pader na hindi niya kayang gibain ang pader ng dignidad ni Teresa at ang pader ng nasaktang puso ni Zoe. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng apartment walang sinasabi. Sumakay siya sa kanyang kotse hindi para bumalik sa Makati, kundi para huminto sa isang madilim na kanto. Doon sa ilalim ng isang kumukitap-kitap na ilaw ng poste, ipinatong niya ang kanyang ulo sa manibela. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Victor Roxas
ang tunay na kahulugan ng pagiging mahirap. Hindi sa pera, kundi sa puso. Siya ay nag-iisa at talunan. Lumipas ang 2 araw na parang isang bangungot para sa lahat. Si Teresa ay hindi pumasok sa trabaho. Nagkulong lamang siya sa bahay nilalamon ng kahihihiyan at galit. Si Mia ang siyang gumagawa ng lahat, nagluluto, nag-aalaga kay Enzo. At tahimik na pinagmamasdan ang unti-unting pagguho ng kanyang ina. Para naman kay Victor ang 2 araw na yon ay isang mahabang pagmumuni-muni. Hindi siya pumasok sa opisina. Nagkulong siya sa kanyang penthouse, hindi para magtrabaho kundi para harapin ang sarili. Ang mga salita ni Teresa at Zoe ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan na parang mga sirang plaka na nagpapaalala sa kanyang kabiguan. Ang kailangan namin ay dignidad, isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Ayokong maging isa sa mga charity cases mo. Sa wakas, naunawaan niya. Ang kanyang pagkakamali ay hindi ang pagtulong, kundi ang paraan ng kanyang pagtulong. Ginamit niya ang pera bilang isang shortcut, isang madaling paraan upang ayusin ang mga bagay-bagay nang hindi kinakailangang ibahagi ang kanyang sarili. Ginamit niya ito bilang isang pader upang itago ang kanyang sariling kahinaan. Sa 3 araw, isang bagong desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya gagamit ng pera bilang solusyon. Gagamitin niya ang isang bagay na mas mahirap ibigay, ang kanyang katapatan. Hindi siya nag-abiso. Sakay ng isang ordinaryong taxi para hindi makatawag pansin, bumalik siya sa Tondo. Ngunit hindi siya pumunta sa bahay ni Teresa. Nagtungo siya sa kabilang eskinita sa isang maliit na barong-barong kung saan niya na lamang nakatira si Eileen. Kumatok siya sa pinto. Si Eileen mismo ang nagbukas at ang kanyang mukha ay nagulat. At pagkatapos ay napalitan ng isang mapanuyang ngamang ngiti nang makita kung sino ang nasa labas. "Aba, Mr. Bilyonaryo," sabi niya, nakapamiwang. "Napadpad ka yata sa pugad ng mga pipit. Hinahanap mo ba ang kalapating si Teresa?" Hindi pinansin ni Victor ang kanyang pangiinsulto. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay kalmado ngunit may bigat. "Nandito ako para kausapin ka, Ginang Eileen." "Tungkol saan?" "Sa bayaran mong babae." "Tungkol sa aking ina," sagot ni Victor. Natigilan si Eileen. Hindi ito ang inaasahan niyang sagot. "Maaari ba akong pumasok?" tanong ni Victor. Walang nagawa si Eileen kundi papasukin siya sa kanyang maliit at magulong sala. Naupo si Victor sa isang upuang plastik. Hindi siya umarte na parang isang bilyonaryo. Umupo siya roon bilang isang anak na may dalang kwento. "Ang nanay ko," simula niya ang kanyang boses, "ay mahinahon, ay namatay sa tuberculosis sa edad na 42. Katulad ni Teresa, nagtrabaho siya ng walang pahinga para lang mabuhay kami. Katulad mo at ni Teresa, nakatira kami sa isang lugar na tulad nito. Alam ko ang pakiramdam ng magbilang ng bawat sentimo. Alam ko ang pakiramdam ng matulog ng gutom." Tumingin siya kay Eileen at sa kanyang mga mata ay walang paghuhusga, kundi isang malalim na pag-unawa. "Alam ko rin ang pakiramdam ng inggit, Eileen. Ang pakiramdam na nakikita mong umuunlad ang iba habang ikaw ay naiiwan. Masakit, hindi ba? Parang ang mundo ay hindi patas." Natameme si Eileen. Ang mga salita ni Victor ay tumama sa isang sensitibong bahagi ng kanyang puso, isang bahaging matagal na niyang itinatago sa likod ng kanyang mapanirang dila. Nang makita ko si Teresa at ang kanyang sitwasyon, pagpapatuloy ni Victor, nakita ko ang aking ina. Nakita ko ang aking sarili. Tumulong ako, hindi dahil may relasyon kami. Tumulong ako dahil ayokong may isa pang Rosang mamatay sa hirap. Ayokong may isa pang batang lalaki na lumaking mag-isa at puno ng galit sa mundo tulad ko. Isang luha ang pumatak sa mata ni Victor, ngunit hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya itong makita ni Eileen. Sinira mo ang dignidad niya, Eileen. Pero ang totoo, ang sinisira mo ay ang sarili mo. Ang inggit ay isang lason na
unti-unting pumapatay sa kaluluwa. Huminga siya ng malalim. Nandito ako hindi para magbanta. Nandito ako para mag-alok. Nakikita ko ang hirap mo. Nakikita ko ang pagnanais mong magkaroon ng mas magandang buhay. Mula sa kanyang bulsa, hindi tseke ang kanyang inilabas, kundi isang calling card. Ang calling card ng supervisor ng isang pabrika na kaibigan niya. May trabahong naghihintay para sa'yo. Isang marangal na trabaho na may sapat na sahod. Hindi ito limos. Kailangan mo itong pagtrabahuhan, sabi ni Victor. Ngunit may isang kondisyon. Tumingin si Eileen sa calling card. Pagkatapos ay kay Victor ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Ano pumunta ka kay Teresa? Sa harap ng mga kapitbahay na nakasaksi sa ginawa mo, humingi ka ng tawad. Linisin mo ang pangalan niya tulad ng pagdumi mo rito. Iyan lang. Pagkatapos mong gawin yon sa'yo na ang trabahong ito, tumayo na si Victor para umalis. Ang pagpili ay nasa sayo, Eileen. Maaari mong piliin ang inggit at manatili sa kinalalagyan mo, o maaari mong piliin ang dignidad at magsimulang muli. Umalis si Victor na iniwan si Eileen na tulala hawak ang calling card na parang isang mainit na bakal. Kinabukasan isang pambihirang eksena ang naganap sa eskinita. Nakatayo si Teresa sa labas ng kanyang bahay nag-aalinlangan kung papasok ba sa trabaho nang biglang dumating si Eileen. Ang mga tsismosa ay muling nagsilabasan sa kanilang mga bintana, nag-aabang ng panibagong gulo. Ngunit sa halip na manigaw lumapit si Eileen kay Teresa. Sa harap ng lahat yumuko ito. Teresa, patawarin mo ako, sabi ni Eileen. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Mali ako. Inggit lang ang nag-udyok sa akin. Walang katotohanan ang lahat ng sinabi ko. Isa kang mabuting ina at isang marangal na babae. Patawarin mo ako. Isang kolektibong hininga ng pagkamangha ang narinig mula sa mga kapitbahay. Walang makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Teresa na puno pa rin ng sakit ng loob ay tinitigan lamang si Eileen. Hindi siya nakapagsalita. Ngunit nang makita niya ang mga luha sa mata ng kanyang hipag, mga tunay na luha ng pagsisisi, isang bagay sa kanyang puso ang lumambot. Hindi siya nagsalita. Tumango lang siya ng marahan. Isang tango ng pagtanggap, isang tango ng pagpapatawad. Nang gabing iyon, tumawag si Victor kay Teresa. Hindi para mag-alok ng pera, kundi para kumustahin siya. Narinig ko ang nangyari, sabi ni Victor. Katahimikan. Salamat, bulong ni Teresa sa kabilang linya. Iyon lang. Ngunit ang dalawang salitang iyon ay sapat na. Magkita tayo sa trabaho bukas, sagot ni Victor. Sa unang pagkakataon, nagsimula silang magtayo ng isang tulay, hindi gawa sa pera, kundi gawa sa pag-unawa. Nagsimula silang tumingin sa isa't isa, hindi bilang isang bilyonaryo at isang janitor, kundi bilang dalawang taong parehong nasugatan at parehong naghahanap ng lunas. Ang paghingi ng tawad ni Eileen ay naging hudyat ng isang bagong simula, hindi lamang para kay Teresa, kundi para sa lahat. Ang mga bulungan sa eskinita ay napalitan ng katahimikan at di nagtagal ng paggalang. Ang mga dating mapanghusgang mata ay naging mga matang puno ng pag-unawa. Napatunayan ni Victor na ang sugat na nilikha ng salita ay maaari ring gamutin ng salita. Pumasok si Teresa sa trabaho kinabukasan na may bagong lakas. Ang mabigat na ulap na nakatakip sa kanyang puso ay unti-unti nang naglalaho. Sa opisina, ang kanyang pakikitungo kay Victor ay nagbago. Wala na ang dating pag-iingat at hinala. Napalitan ito ng isang tahimik na paggalang, naging maayos ang kanilang working relationship. Si Victor ay ang kanyang big boss at siya ay isang simpleng empleyado. Nag-uusap lamang sila kapag may kinalaman sa trabaho sa isang formal at profesional na paraan. Ngunit sa likod ng formalidad na yon, may isang hindi nakikitang ugnayan na nabubuo, isang ugnayan ng pasasalamat at paghanga. Hinangaan ni Teresa ang talino at paraan ni Victor sa paglutas ng problema, habang hinangaan naman ni Victor ang katatagan at kasipagan ni Teresa. Ang pinakamalaking pagbabago ay nakita kay Enzo dahil sa tuloy-tuloy na gamutan
at sa mas payapang kapaligiran sa bahay, ang kanyang kalusugan ay mabilis na bumuti. Ang dating maputla at walang siglang bata ay unti-unti nang nagkakakulay. Nagsimula na siyang maging masigla maglaro at higit sa lahat mangarap muli. Ang kanyang pangarap ay ang kalangitan. Bawat hapon pagkatapos ng kanyang online class, abala siya sa pagguhit ng mga eroplano. Mga fighter jet, mga pampasaherong eroplano at mga spaceship. At sa bawat eroplanong kanyang iguguhit, laging may 2 tao sa loob ng cockpit siya at ang tinatawag niyang Tito Victor. Isang Sabado ng hapon, dumalaw si Victor sa ospital para sa lingguhang update mula kay Dr. Laurel. Pagkatapos sa halip na umuwi, nagpasya siyang dumaan sa tondo. Hindi na niya kailangang magtago. Dala niya ang isang malaking set ng art materials para kay Enzo. Naabutan niya ang pamilya sa kanilang maliit na sala. Si Enzo ay abala sa pagguhit. Si Mia ay nagbabasa ng libro. Si Teresa ay naghahanda ng merienda. Ang eksena ay simple ordinaryo, ngunit puno ng kapayapaan. Tito Victor masayang sigaw ni Enzo nang makita siya. Tumakbo ito at niyakap siya ng mahigpit. Ngumiti si Victor, isang nangiting abot-tenga na bihirang makita sa kanyang mukha. "Kamusta, piloto?" "Okay na po ako," sabi ng bata. "Tignan niyo po ang bago kong eroplano." Ipinakita niya ang isang guhit ng isang malaking eroplano na may nakasulat na Enzo Victor Airlines. Napatawa si Victor. Habang naglalaro sila ni Enzo, lumapit si Mia sa kanya. Ang dating seryoso at palabang bata ay may ngiti na ngayon sa kanyang mga labi. "Salamat po, Tito Victor," bulong nito. "Para saan?" tanong ni Victor. Binalik niyo po ang nangiti ni Inay. Ang simpleng salitang yon mula kay Mia ay tumago sa puso ni Victor ng mas malalim kaysa sa anumang business deal na kanyang naipanalo. Ang mga pagbisitang yon ay naging regular. Bawat linggo si Victor ay nagiging parte ng kanilang maliit na mundo. Hindi na siya ang bilyonaryong si Victor Roxas. Siya na si Tito Victor, ang kaibigan, ang tagapagtanggol, ang kalaro ni Enzo. Ang pagbabagong ito sa kanyang buhay ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon na harapin ang isa pang pader na kailangan niyang gibain ng pader sa pagitan niya at ni Zoe. Ngunit sa pagkakataong ito, alam na niyang hindi gagana ang mga tawag o mga mamahaling regalo. Kailangan niya ng ibang paraan. Isang gabi sa kanyang tahimik na penthouse, naupo siya sa kanyang lamesa. Sa halip na laptop, isang piraso ng mamahaling stationery paper at isang pluma ang kanyang kinuha. Nagsimula siyang magsulat. Hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ama. "Mahal kong Zoe, alam kong galit ka sa akin at may karapatan ka. Matagal na panahon kong sinubukan na punan ng pera ang mga pagkukulang ko bilang ama. Akala ko, iyon ang paraan para ipakita ang pagmamahal ko. Nagkamali ako. Sa mga nakalipas na linggo, may nakilala akong isang pamilya. Isang ina na nagpakita sa akin ng kahulugan ng sakripisyo at isang batang lalaki na nagturo sa akin ng kahulugan ng pag-asa. Sa kanila, nakita ko ang aking nakaraan. Nakita ko ang lola mo, si Rosa, na hindi mo nakilala. Namatay siyang mahirap, Zoe, ngunit puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na nakalimutan kong ipasa sa'yo. Hindi ko hinihiling ang iyong kapatawaran. Hinihiling ko lamang ang isang pagkakataon. Isang pagkakataon na ipakita sa'yo ang tunay na ako, hindi ang bilyonaryo, kundi ang ama mong nagkamali at gustong bumawi. Nagmamahal, Dad." Isinilid niya ang sulat sa isang sobre at siya mismo ang naghatid nito sa condominium kung saan nakatira si Zoe. Iniwan niya ito sa receptionist, walang kasiguraduhan kung babasahin ba ito ng kanyang anak. Makalipas ang ilang araw sa kanyang malaking unit na tanaw, ang buong syudad, natanggap ni Zoe ang sulat. Sa una, gusto niya itong itapon. Ngunit may isang bagay na nag-udyok sa kanya na buksan ito. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang pader ng yelo na matagal nang nakabalot sa kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Sa unang pagkakataon, hindi pera ang ibinibigay ng kanyang ama,
kundi isang piraso ng kanyang kaluluwa. Isang piraso ng nakaraang hindi niya kailanman narinig. Tinitigan niya ang sulat ang pamilyar, ngunit ngayon ay tila banyagang sulat kamay ng kanyang ama. Hindi siya sumagot, hindi siya tumawag, ngunit sa kanyang mga mata na karaniwang malamig at walang emosyon, isang butil ng luha ang namuo at dahan-dahang pumatak sa papel. Isang maliit na hakbang, isang maliit na pag-asa. Lumipas ang 6 na buwan. 6 na buwan ng tuloy-tuloy na chemotherapy, ng hindi mabilang na biyahe sa ospital, at ng tahimik, ngunit matatag na pananampalataya. Isang umaga, habang si Teresa at Victor ay nasa klinika ni Dr. Laurel para sa resulta ng pinakabagong bone marrow test ni Enzo, sinabi ng doktor ang mga salitang matagal na nilang hinihintay. Nasa full remission na si Enzo, sabi ni Dr. Laurel, isang malawak na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Ang ibig sabihin nito, wala na tayong nakikitang cancer cells sa kanyang katawan. Ang responde niya sa gamutan ay napakaganda. Kung magpapatuloy ito ang tsansa niya para sa isang buo at normal na buhay ay halos 100% na. Ang mga salita ay tila musika sa pandinig ni Teresa. Napahawak siya sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib ay biglang naglaho na parang bula. Napatingin siya kay Victor, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Si Victor naman ay nakangiti lamang, isang nangiting puno ng ginhawa at pasasalamat. Para ipagdiwang ang magandang balita, nagpasya si Victor na magdaos ng isang maliit na salo-salo sa tondo. Hindi ito isang magarbong party, kundi isang simpleng pasasalamat para sa lahat ng sumuporta. Ang maliit na apartment ni na Teresa ay napuno ng tawanan at sigla. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naroon ang mga kapitbahay na dati nanghuhusga, ngunit ngayon ay nakikiisa sa kanilang kasiyahan. Naroon si Eileen, hindi na bilang isang kontrabida, kundi bilang isang tunay na kapamilya, abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Si Enzo, ang munting bida, ay nakaupo sa gitna ng lahat, suot ang isang pilot costume na regalo sa kanya ni Victor. Ang kanyang buhok ay nagsisimula ng tumubo muli at ang sigla sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa kaysa sa mga ilaw na nakasabit sa kanilang dingding. Sa isang sulok ng sala, habang pinagmamasdan ang masayang eksena, nagkaroon ng pagkakataon sina Victor at Teresa na mag-usap ng masinsinan. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Victor, sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Binigyan mo ng pangalawang buhay ang anak ko. Hindi ako, Teresa, sagot ni Victor nakatingin kay Enzo. Siya ang bayani rito. At kayo, ang katatagan ninyo ang nagpagaling sa kanya. Tumingin siya kay Teresa at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang amo, kundi mata ng isang taong nakahanap ng isang bagay na mas mahalaga pa sa pera. Ang totoo, kayo ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. Naintindihan ni Teresa ang ibig niyang sabihin. Ang kanilang mga ngiti ay nagtagpo, isang tahimik na pag-amin ng isang malalim na koneksyon na nabuo sa gitna ng unos. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, may kumatok sa pinto. Nang buksan ito ni Mia, isang hindi inaasahang bisita ang tumambad sa kanila. Nakatayo roon si Zoe. Ang kanyang suot ay simple jeans at isang puting t-shirt, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagpatigil sa oras. Ang lahat ng ingay ay humina. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Tumingin siya sa paligid, sa masikip at simpleng apartment, sa mga taong hindi niya kilala. At pagkatapos ang kanyang mga mata ay dumapo sa kanyang ama. Nagkatinginan sila, ama at anak. Isang mahabang makahulugang tingin. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-uusap. Sa mga mata ni Victor ay may pakiusap at pag-asa.
Sa mga mata ni Zoe ang dating pader ng yelo ay unti-unti nang natutunaw. Dahan-dahang humakbang si Zoe papasok. May dala siyang isang maliit na kahon na nakabalot sa gift wrapper. Lumapit siya kay Enzo. "Hi," sabi niya. Isang mahiyain ngunit matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "I'm Zoe. I heard you're a great fighter. This is for you." Iniabot niya ang regalo. Maingat itong binuksan ni Enzo. Sa loob isang detalyadong die-cast model ng isang Boeing 747. Nanlaki ang mga mata ng bata sa tuwa. "Wow, salamat po Ate Zoe." Tumingin si Zoe sa kanyang ama. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang tunay na ngiti ang kanyang ibinigay. Isang maliit na tango ang kanyang ginawa. Isang simpleng kilos na sumisimbolo sa pagbagsak ng pader na matagal nang naghihiwalay sa kanila. Hindi pa ito isang ganap na pagpapatawad, ngunit ito ay isang simula. Isang unang hakbang. Naramdaman ni Victor ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon napagtanto niya na ang tunay na yaman ay hindi ang kakayahang bilhin ang lahat ng bagay, kundi ang kakayahang pagalingin ang mga bagay na nasira. Pinagmasdan niya ang eksena sa kanyang harapan, si Teresa na nakangiti ng payapa, si Mia na hinahangaan ng kanyang bagong Ate Zoe, si Enzo na masayang naglalaro sa kanyang bagong eroplano, at si Zoe na sa wakas ay nakahanap ng daan pabalik sa kanya. Sa masikip na apartment sa Tondo, sa gitna ng ingay at tawanan sa ilalim ng isang bubong na puno ng pag-asa na ramdaman ni Victor Roxas sa unang pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay tunay na nasa bahay. Isang pamilya, hindi sa dugo, kundi sa puso, ang nabuo sa harap ng kanyang mga mata. At siya ay isang bahagi nito. Lumipas ang 5 taon. Ang dating masikip na eskinita sa Tondo ay isa na lamang alaala. Ang pamilya Gomez ay nakatira na ngayon sa isang simple ngunit maayos na bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Isang bahay na may maliit na hardin kung saan naglalaro ang isang malusog at masiglang 11 taong gulang na si Enzo. Ang leukemia ay isa na lamang malayong bangungot sa kanyang nakaraan. Si Teresa na mayroon ng ilang kulay abo na hibla sa kanyang buhok ay isa ng iginagalang na logistics manager sa Roxas Corporation. Ang kanyang dating pagod na mukha ay napalitan ng kumpiyansa at kapanatagan. Si Mia, isa ng matalinong high school student sa isang magandang paaralan, ay nangangarap na maging isang guro balang araw. Maging si Eileen, na ngayon ay isa ng regular na empleyado sa pabrika, ay madalas na bumibisita, hindi na para manggulo, kundi para makipagkwentuhan at magdala ng ulam. At si Victor Roxas, ipinagbili niya ang kanyang malaking penthouse sa Makati. Nakatira na siya ngayon sa isang mas maliit, ngunit mas komportableng bahay, ilang kanto lamang ang layo mula sa pamilya Gomez. Ang kanyang relasyon kay Zoe, na isa ng ganap na arkitekto, ay tuluyan ng nahilom. Sila kasama ang pamilya Gomez ay madalas na nagsasama-sama para sa hapunan tuwing linggo. Isang malaki at magulong pamilyang pinagbuklod ng pag-ibig at pangalawang pagkakataon. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago kay Victor ay hindi nakikita sa labas. Ang Roxas Corporate Foundation ay pinalitan niya ng pangalan. Ito na ngayon ang Rosa Foundation, ipinangalan sa kanyang ina. Ang pundasyon ay nakatulong na sa daan-daang pamilya na may mga anak na may malubhang karamdaman na nagbibigay hindi lamang ng tulong pinansyal, kundi pati na rin ng suporta at pag-asa. Natagpuan ni Victor ang kanyang tunay na legasya, hindi sa mga gusaling kanyang itinayo, kundi sa mga buhay na kanyang binago. Isang maaliwalas na gabi ng Sabado, ang buong pamilya ay nagkatipon sa hardin ni Teresa. Sa gitna ng hardin ay nakatayo ang isang malaking teleskopyo, isang regalong matagal nang ipinangako ni Victor kay Enzo. "Handa ka na ba, piloto?" tanong ni Victor kay Enzo habang inaayos ang lente. "Handang-handa na po, Tito Victor," masayang sagot ng bata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik, mas maliwanag pa kaysa sa mga bituin sa kalangitan.
Isa-isa silang sumilip sa teleskopyo. Unang sumilip si Teresa na namangha sa ganda ng buwan. Sumunod si Mia na hinanap ang konstelasyong Orion. Maging si Zoe ay sumilip at ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa planetang Mars. At sa wakas, si Enzo na. Maingat siyang inalalayan ni Victor. Sumilip ang bata sa eyepiece at isang malakas na wow ang lumabas sa kanyang bibig. Nakikita ko sila. Tito Victor, sigaw niya, hindi inaalis ang kanyang mata sa lente. Ang mga bituin, totoo sila. Ang gaganda nila. Habang nakatingin si Enzo sa kalawakan, lumapit si Teresa at tumayo sa tabi ni Victor. Tahimik silang pinagmasdan ang mga bata. Sino ang mag-aakala, bulong ni Teresa, na ang lahat ng ito ay magsisimula sa isang mantsa ng kape? Ngumiti si Victor. Tumingin siya sa babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Siguro kailangan lang talaga natin minsan ng isang mantsa para maalala kung ano ang tunay na malinis. Inabot niya ang kamay ni Teresa at marahan itong hinawakan. Isang simpleng kilos na puno ng kahulugan. Isang pangako ng isang kinabukasang magkasama. Tito Victor. Tawag ni Enzo, humaharap sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Paglaki ko, magiging piloto talaga ako. At kapag nangyari yon, isasama ko kayo ni Inay sa pinakamalayong bituin. Ginulo ni Victor ang buhok ng bata. Lumuhod siya para maging magkapantay sila. Alam ko, Enzo, at hihintayin namin ang araw na yon. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Pero alam mo ba, para sa akin, hindi na natin kailangang lumipad pa. Tumingin siya sa paligid kay Teresa, kay Mia, kay Zoe at kay Enzo. Ang kanyang pamilya. Dahil ang mga bituin pagpapatuloy niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ay matagal nang bumaba rito sa lupa. Sa ilalim ng kumikinang na kalangitan, sa isang hardin na puno ng pagtawa at pag-asa, natagpuan ni Victor Roxas ang kanyang tunay na kaligayahan. Hindi sa tuktok ng isang tore, hindi sa mga numero sa kanyang bank account, kundi sa init ng isang pamilyang binuo mula sa mga piraso ng nasirang nakaraan. Ito ang kanyang pinakamahalagang tagumpay, ang kanyang pinakamahalagang kontrata, ang kanyang paglipad patungo sa mga bituin. Ang hardin ay puno ng halakhak. Ang araw ay isang perpektong ginintuang bola sa kalangitan at ang amoy ng inihaw na barbecue at bagong tabas na damo ay lumilikha ng isang larawan ng perpektong kaligayahan. Ito ang ika-12 kaarawan ni Enzo at ang simpleng bahay sa Quezon City ay naging isang munting paraiso. Si Victor, suot ang isang simpleng polo shirt sa halip na ang kanyang karaniwang suit ay abala sa pag-aasikaso ng grill, tumatawa kasama si Eileen. Si Teresa naman, na may ngiting hindi nawawala sa kanyang mga labi, ay naglalabas ng isang malaking cake. Si Mia, isa ng dalagita, ay nakikipaghabulan sa mga pinsan, habang si Zoe na may dalang sketchpad ay ipinapakita kay Enzo ang mga paunang disenyo para sa kanyang pinapangarap na treehouse. Gagawin natin itong parang isang spaceship, Enzo. Sabi ni Zoe, ang kanyang mga mata ay nagniningning. May sarili kang control panel at bintana kung saan mo makikita ang mga bituin. Talaga po, Ate Zoe, namamanghang tanong ni Enzo, ang kanyang mga pisngi ay mamula-mula dahil sa paglalaro. Ang galing! Sa gitna ng kasiyahan, nagpasya ang mga bata na maglaro ng habulan. Si Enzo, na puno ng enerhiya ang nangunguna sa takbuhan ng kanyang tawa, ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ngunit sa isang iglap, ang perpektong larawan ay nabasag. Ang tawa ni Enzo ay biglang naputol. Huminto siya sa gitna ng damuhan. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw, na parang may isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanya. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala, napalitan ng isang maputlang kulay abo. Enzo, tawag ni Teresa, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Bago pa man may makalapit, ang mga binti ni Enzo ay bumigay. Bumagsak siya sa damuhan, walang malay.
Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang masayang hardin ay biglang naging isang eksena ng takot at pagkasindak. Ang mga pader ng ospital ay kasing puti at kasing lamig ng multo. Ang amoy ng antiseptiko ay muling gumising sa mga alaala ng isang bangungot na akala nila ay tuluyan ng natapos. Lumipas ang ilang oras na parang isang walang katapusang paghihintay. Si Teresa ay nakaupo sa isang upuang plastik. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa panalangin. Si Victor ay nakatayo sa tabi ng bintana. Ang kanyang postura ay matigas ngunit ang kanyang mga matang nakatitig sa kawalan ay puno ng takot. Si Mia at Zoe ay magkatabing nakaupo, ang kanilang katahimikan ay isang ibinahaging pighati. Sa wakas lumabas si Dr. Laurel mula sa emergency room. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang dating nangiti sa kanyang mga mata ay wala na. Hindi ito pagbalik ng cancer, agad niyang sinabi, na nagbigay ng isang saglit na ginhawa. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay isang dagok na mas masakit pa. Ang puso ni Enzo, ito ay malubhang humina. Isa itong epekto ng malakas na chemotherapy na kanyang pinagdaanan noon. Tinatawag itong chemotherapy-induced cardiomyopathy. Ang mga gamot na nagligtas sa kanyang buhay 5 taon na ang nakalipas. Ngayon sila ang nagdudulot ng panganib. Ang mundo ni Teresa ay gumuho. Anong ibig sabihin niyan? Dok, ang kanyang puso ay hindi na kayang mag-pump ng dugo ng maayos. Malungkot na paliwanag ng doktor. Maaari nating subukan ang mga gamot para palakasin ito, pero sa tindi ng pinsala. Ang pinakamainam na solusyon at ang pinakamahirap ay isang heart transplant. Heart transplant. Ang mga salita ay parang isang hatol ng kamatayan. Isang operasyong puno ng panganib, isang mahabang listahan ng mga naghihintay at walang kasiguraduhan. Habang ang pamilya ay nilalamon ng bagong krisis na ito, isang ibang uri ng bagyo ang nagsisimulang mamuo sa labas ng ospital. Sa isang malaking opisina sa Ortigas, isang lalaking may mapanuyang ngiti ang nagbabasa ng isang article draft sa kanyang computer. Siya si Arturo Santos, isang real estate tycoon na minsan nang dinurog ni Victor sa isang maruming business deal. Ang sugat na yon ay hindi kailanman naghilom at sa loob ng maraming taon, naghintay siya ng tamang pagkakataon para makaganti. Ang pagbabagong buhay ni Victor at ang tagumpay ng Rosa Foundation ay nagbigay sa kanya ng perpektong oportunidad. Kinabukasan, isang artikulo ang lumabas sa isang sikat na online news portal. Ang headline ay malaki at mapanira, "Ang Santo ng Makati Bayani" o "Isang mahusay na aktor, ang kwento sa likod ng pamilya Gomez." Ang artikulo na sinuportahan ng mga hindi nagpakilalang source na galing lahat kay Arturo ay nagtanim ng pagdududa sa buong kwento. Inilarawan nito kung paanong ang isang simpleng pagkakamali ay biglang nagbunga ng isang buong foundation. Kinwestiyon nito ang tiyempo, ang motibo, at ipinahiwatig na ang buong kwento ay maaaring isang kalkuladong PR stunt para linisin ang pangalan ng isang dating kilalang buwitre sa mundo ng korporasyon. Ang artikulo ay mabilis na kumalat online na nag-aapoy sa apoy ng espekulasyon at panghuhusga. Ngunit si Victor ay walang kamalay-malay dito. Ang kanyang buong mundo ay nasa loob ng isang silid sa ospital. Nakatayo siya sa tabi ng kama ni Enzo na ngayon ay konektado na sa iba't ibang makina. Ang tunog ng heart monitor ay isang nakakabinging paalala ng bawat marupok na pintig. Lumapit si Teresa sa kanya. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ang kanyang katawan ay nanginginig. "Victor," bulong niya, ang kanyang boses ay basag. "Kaya mo bang ayusin to? Sabihin mo sa akin. Kaya mo bang ayusin to?" Ito ang tanong na laging may sagot si Victor. Sa negosyo, sa buhay, palagi siyang may solusyon, palagi siyang may plano. Ngunit ngayon, tinitigan niya ang babaeng mahal niya, tinitigan niya ang batang itinuturing niyang anak,
At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang ganap na kawalan ng kapangyarihan. Ang lahat ng kanyang pera, koneksyon at talino ay walang silbi sa harap ng isang pusong pagod nang tumibok. Umiling siya at sa kanyang mga mata ay may isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Teresa: takot. "Hindi ko alam." Teresa, sagot niya. Ang kanyang boses ay isang pabulong na puno ng sakit. "Sa pagkakataong ito, hindi ko alam." Sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Zoe. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong uri ng lakas. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya sa kanyang ama na nakatulala pa rin sa kawalan at marahan niyang hinawakan ang nanginginig nitong kamay. Sa kilos na yon, isang mensahe ang kanyang ipinadala. "Hindi ka nag-iisa. Hindi na. Haharapin natin ito ng magkakasama." Ang dating batang babaeng sinagip ay handa ng maging tagapagligtas. Ang mga sumunod na araw ay isang malabo at mabagal na sayaw sa pagitan ng pag-asa at kawalan nito. Si Enzo ay inilipat sa intensive care unit, isang malamig at sterile na mundo kung saan ang tanging musika ay ang walang tigil na pag-beep ng mga makina. Ang kanyang munting katawan ay tila nilalamon ng mga tubo at wire na nakakabit dito. Bawat paghinga niya ay isang laban, isang paalala ng kanilang kahinaan sa harap ng isang kalabang hindi nakikita. Para kay Teresa, ang bawat araw ay isang pag-ulit ng dati niyang bangungot. Ang mga pader ng ICU ay nagmistulang mga pader ng kulungan na pumapalibot sa kanyang puso. Bawat tunog ng monitor ay nagdudulot ng takot. Bawat pagpasok ng doktor ay nagdudulot ng kaba. Ang katatagan na kanyang ipinakita noon ay unti-unting nauupos, napapalitan ng isang malalim na pagod at takot na baka sa pagkakataong ito hindi na sapat ang kanilang panalangin. Si Victor sa kabilang banda ay nakikipaglaban sa sarili niyang demonyo, ang kawalan ng kapangyarihan. Ginawa niya ang lahat ng alam niyang gawin. Kinausap niya ang pinakamahuhusay na cardiologist sa buong Asya. Nag-alok siya ng milyon-milyon para sa research. Ngunit ang sagot ay laging pareho: kailangan nilang maghintay para sa isang donor. Isang bagay na hindi kayang bilhin o pilitin. Kaya't ang tanging magawa niya ay manatili sa ospital araw at gabi, isang tahimik na anino sa tabi ni Teresa. Ang kanyang presensya ay isang bigong tangkang, maging isang angkla sa gitna ng unos. Habang nangyayari ito sa loob, ang bagyo sa labas ay lalo pang lumalakas. Ang artikulo ni Arturo Santos ay nagkaroon ng sariling buhay, pinagpiestahan ng media at ng publiko. Ang dating bayani ay unti-unting nagiging isang kontrabida. Ang Rosa Foundation ay iniimbestigahan. Ang mga dating kasosyo sa negosyo ay nagsimulang dumistansya. Ang mundo na kanyang binuo ay nagsimulang gumuho. Isang hapon, paglabas ni Victor sa ospital para kumuha ng kape, isang kumpol ng mga reporter na tila mga buwitreng nag-aabang ang sumugod sa kanya. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Arturo Santos, ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. "Mr. Roxas," sigaw ng isang reporter, "totoo po bang isa lamang publicity stunt ang pagtulong ninyo sa pamilya Gomez, Arturo? Anong masasabi mo sa paratang na ginagamit ni Victor, ang isang batang may sakit, para sa sarili niyang kapakanan?" tanong ng isa pa. Humarap si Arturo sa mga kamera. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. "Nakakalungkot isipin na may mga taong kayang gawin ang lahat para sa pera at kapangyarihan. Ang tanging hiling ko ay ang katotohanan para sa batang si Enzo." Ang dating Victor Roxas ay sasabog sa galit. Sasagasaan niya si Arturo gamit ang masasakit na salita at mga demanda. Ngunit ang Victor na nakatayo roon ngayon ay iba na. Huminga siya ng malalim, hinarap ang mga kumikinang na ilaw ng kamera at nagsalita sa isang kalmado ngunit basag na boses. "Sa mga nakalipas na taon, simula niya marami akong natutunan.
Natutunan kong ang tunay na halaga ay wala sa stock market o sa laki ng iyong bank account. Tumingin siya ng diretso sa kamera na parang kinakausap ang buong mundo. Ang batang nakahiga ngayon sa ICU, si Enzo, ay mas matapang pa sa lahat ng bilyonaryong kilala ko. Napanalunan na niya ang laban sa cancer noon at lalabanan niya rin ito ngayon. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa kanyang laban. At kung meron kayong kahit katiting na respeto, ipagdasal ninyo siya sa halip na gamitin ang kanyang paghihirap para sa inyong mga headline. Walang sinabi si Victor para ipagtanggol ang sarili. Walang galit. Tanging isang ama na nakikiusap para sa kanyang anak. Pagkatapos tumalikod siya at pumasok muli sa ospital, iniwan ang mga reporter na natigilan. Sa loob isang ibang uri ng bayani ang kumikilos. Si Zoe, na nakita ang komosyon sa TV sa lobby ng ospital, ang siyang naging pader para sa kanyang pamilya. Sinalubong niya si Teresa at Mia at dinala sila sa isang pribadong waiting room malayo sa gulo. "Huwag ninyong pansinin ang mga iyon, tita," sabi niya kay Teresa. "Ang mahalaga ay si Enzo." Ngunit hindi lang yon ang kanyang ginawa. Sa mga sumunod na araw, habang sina Victor at Teresa ay halos hindi umaalis sa tabi ni Enzo, si Zoe ang nag-asikaso ng lahat. Siya ang nagdadala ng pagkain. Siya ang kumakausap sa ibang miyembro ng pamilya. At higit sa lahat, siya ang nagbigay ng pag-asa kay Enzo. Araw-araw, pumapasok siya sa ICU na may dalang tablet. Doon, ipinagpatuloy nila ang kanilang proyekto, ang pagdidisenyo ng Enzo's Starship, ang Dream Treehouse ng bata. Kahit nahirap magsalita si Enzo, ang kanyang mga mata ay nagkakaroon ng sigla sa tuwing ipinapakita ni Zoe ang mga bagong 3D render ng kanilang obra. Nagbigay ito kay Enzo ng isang bagay na aasahan, isang bagay na paghuhugutan ng lakas. Isang gabi habang malakas ang buhos ng ulan sa labas, bumigay na ng tuluyan si Teresa. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok ng hallway. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Nakita siya ni Victor at agad siyang nilapitan. Hindi ko na kaya, Victor, humagulgol si Teresa. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Pagod na ako. Natatakot ako. Paano kung mawala siya sa atin? Sa sandaling iyon, walang solusyon na maibibigay si Victor. Walang kasiguraduhan. Ang tanging maibibigay niya ay ang kanyang sarili. Umupo siya sa tabi niya, hindi nagsasalita. At pagkatapos, sa gitna ng malamig na hallway ng ospital, niyakap niya si Teresa. Isang yakap na puno ng sakit, ng takot, ngunit higit sa lahat ng isang pangako. Hinayaan niyang umiyak si Teresa sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init ng mga luha nito at naramdaman din niya ang sarili niyang mga luhang namumuo. "Hindi kita iiwan." Teresa, bulong niya sa buhok nito. Ang kanyang boses ay basag, ngunit matatag. "Hindi kita iiwan. Sabay nating haharapin ito, kahit anong mangyari." Sa yakap na yon, sa gitna ng unos sa loob at labas ng ospital, sila ay hindi na isang bilyonaryo at isang dating janitor. Sila ay 2 taong nagmamahalan, 2 magulang na magkasamang lumalaban para sa buhay ng kanilang anak. At sa sandaling iyon, ang kanilang bigat ay naging isa. 2 linggo. 2 linggo ng walang katiyakang paghihintay, kung saan ang bawat araw ay isang guhit sa pagitan ng pananampalataya at pagsuko. Sa ika-15 araw sa isang tahimik na madaling araw, kung kailan ang pag-asa ay tila pinakamanipis, isang tawag ang gumising sa natutulog na mundo ni na Victor at Teresa sa waiting room. Isang himala. May natagpo ang puso. Isang batang biktima ng isang car accident mula sa kalapit na probinsya na ang mga magulang, sa gitna ng kanilang sariling pighati, ay nagpasyang ibigay ang regalo ng buhay. Ang balita ay isang sinag ng liwanag sa kadiliman, ngunit kasama nito ang bigat ng isang napakalaking desisyon. Ang operasyon
ay magiging masilan at puno ng panganib. Ngunit ito na ang kanilang huli at tanging pagkakataon. Lalaban tayo, sabi ni Teresa, ang kanyang mga mata, bagamat pagod ay puno ng isang bagong determinasyon. Tumingin siya kay Victor at tumango ito, ang kanilang desisyon ay iisa at hindi matitinag. Habang inihahanda si Enzo para sa operasyon ang buong pamilya, ay nagtipon sa labas ng operating room. Naroon si Mia, matatag na nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Naroon si Zoe tahimik na nakatayo sa tabi ng kanyang ama. Ang kanyang presensya ay isang haligi ng suporta. Maging si Eileen ay dumating dala ang isang rosaryo na kanyang inabot kay Teresa. Sa labas ng ospital, ang dating maingay na media ay natahimik. Ang video ng emosyonal na pahayag ni Victor ay nag-viral at ang opinyon ng publiko ay biglang bumaliktad. Ang dating panghuhusga ay napalitan ng simpatya at panalangin. Ang masamang balak ni Arturo Santos ay sumabog sa kanyang sariling mukha. Ginawa siyang isang kontrabida sa mata ng lahat. Ang laban ng pamilya Gomez ay naging laban ng isang buong komunidad. Ang operasyon ay tumagal ng halos 10 oras. Bawat minuto ay parang isang taon. Sa loob ng mahabang paghihintay na yon, walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang tahimik na pagdarasal at ang pintig ng mga pusong nagkakaisa sa iisang hiling. At sa wakas lumabas si Dr. Laurel mula sa operating room. Tinanggal niya ang kanyang surgical mask. Ang kanyang mukha ay pagod na pagod, ngunit sa kanyang mga mata may isang maliit na kislap. Matagumpay ang operasyon, sabi niya, at ang kolektibong hininga na pinigil ng lahat ay sabay-sabay na bumuga. Ang puso ay tumitibok. Mahaba pa ang daan patungo sa kanyang paggaling, pero nalagpasan na ni Enzo ang pinakamabigat na pagsubok. Ang batang iyon, isa siyang mandirigma. Isang alon ng kaginhawaan at pasasalamat ang bumalot sa buong hallway. Nagyakapan sila, sina Victor, Teresa, Mia, Zoe, Eileen, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa isang laban na kanilang sama-samang pinagtagumpayan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating sterile na silid sa ospital ay napalitan ng isang silid na puno ng buhay at kulay. Ang kwarto ni Enzo ay hindi na isang ordinaryong kwarto. Ito ay naging ang Enzo's Starship. Sa tulong ni Zoe at ng kanyang mga kaibigan mula sa kolehiyo, ang buong silid ay ginawang isang spaceship. Ang kisame ay pininturahan na parang kalawakan na may mga kumikinang na bituin. Ang isang pader ay isang malaking bintana na nagpapakita ng isang digital na imahe ng mundo mula sa kalawakan. Sa gitna ng lahat nakaupo si Enzo sa kanyang kama. Medyo payat pa siya at may isang mahabang peklat sa kanyang dibdib, isang marka ng kanyang katapangan. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay at ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa kaysa dati. Abala siya sa pag-aayos ng isang maliit na robot habang sa paligid niya ay nakaupo ang kanyang pamilya. Nanonood sila ng isang lumang science fiction movie, tumatawa at nagkukulitan. Sa isang sandali ng katahimikan tumingala si Enzo mula sa kanyang ginagawa. Hindi siya tumingin sa kisame na puno ng bituin o sa bintanang nagpapakita ng kalawakan. Tiningnan niya ang mga mukha sa kanyang paligid, ang kanyang ina na nakangiti ng payapa, ang kanyang ate Mia na nagbabasa sa kanyang tabi, si ate Zoe na nakikipag-asaran sa kanyang ama, at si Tito Victor na nakatingin sa kanya nang may hindi masukat na pagmamahal. Inay, sabi niya sa isang mahinang boses, "Bakit anak?" "Hindi ko na po kailangang tumingin sa langit," sabi ng bata, isang malalim na pag-unawa ang bakas sa kanyang mga mata. "Nandito na po ang mga bituin ko." Ang simpleng pangungusap na yon ay tumagos sa puso ng lahat. Tumingin si Victor kay Zoe na ngayon ay nakangiti na, kay Teresa na parang isang tunay na ina. Naramdaman ni Victor ang isang ganap na kapayapaan. Ang kanyang mahabang paglalakbay ay natapos na.
Hindi niya lamang iniligtas ang isang pamilya. Sila ng magkakasama ay lumikha ng isang bagong konstelasyon, isang pamilyang sapat, ang liwanag, upang harapin ang anumang kadiliman. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos at sila ay nabuhay ng maligaya magpakailanman. Nagpatuloy ito sa isang mas makatotohanan at mas magandang pangako na sila ay mabubuhay, sila ay lalaban, sila ay iiyak, sila ay tatawa, at higit sa lahat, sila ay laging magkakasama. Sa lupa, sa gitna ng kanilang munting kalawakan, natagpuan nila ang walang hanggan